Matapos nga pong makuha ni Jayson Tatum ang kanyang unang kampeonato sa kanyang NBA career, hindi nga po naging maganda ang mga sumunod na nangyari matapos hindi niya makuha ang Finals MVP at ilang beses na mabangko ni Coach Steve Kerr sa Olympics. Kaya literal pinahumble si Jayson Tatum ng mga nangyari. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman ito naapektuhan ang kanyang tiwala sa sarili. Nananatili pa rin naman nga pong 100% ang confidence nito kahit ilang beses siyang pinagtatawanan. Kaya sa katunayan, kakasabi pa lang nga nito sa telebisyon na siya ang magiging next MVP of the season. Matapang nga nitong pinanindigan, kayang-kaya nga po niyang makipagsabayan at patumbahin ang ibang mga best player kagaya ni Luka Doncic ng Dallas, Nikola Jokic ng Denver at maging si Shai Gilgeous-Alexander. Kailangan nga daw talagang abangan ang kanyang magiging performance next season. Samantala, dahil matagal mawawala si Christian Wood dahil sa injury, mapipilitan nga talaga ang kanilang team na kumuha ng bagong sentro sa isang trade o free agency. Pero ayon sa isang analyst, hindi na rin naman nga kailangan pa ng Lakers na kumuha ng bagong sentro, gayong meron na rin naman nga sila ngayong mga big man na posibleng maipang tandem kay Anthony Davis, kagaya na lamang ng batang sentro na si Kyler Kelly na pinaperma ng 10 contract. Pwede rin naman nga nilang gamitin bilang oportunidad ang pagkawala ni Christian Wood at ang mabigyan ang kanilang two-way player na si Colin Castleton. Pero ang tunay na papalit kay Christian Wood at maging kay Rui Hachimura ay si Jackson Hayes. Gayong mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi, gagamit sila ng Twin Tower sa front court. Kung inyong ang matatandaan, si Hachimura nga ang pinili nila maging power forward. And since hindi rin naman ito gumana, mapipilitan silang tanggal nito at itandem si Jackson Hayes para kay Anthony Davis. Sa kabilang banda, habang hinihintay nga po ni DeMar DeRozan ang pagsisimula ng kanyang unang taon sa Sacramento Kings, marami muna nga itong pinagkakaabalahan. Sa katunayan, bukod sa kanyang mga practice kasama ang kanyang mga kakampi, nagiging maingay rin naman ito sa social media sa pag-guest nito sa ESPN kung saan pinag-usapan ang mahalagang topic. Isa dyan sa mainit na sinabi dito ay ang pinaniniwalaan niyang magkakampiyon pa rin ang Toronto Raptors taong 2019 kahit siya man ang manguna sa kanilang kupunan at hindi si Kawhi Leonard. Ayon nga sa kanya, ang nag-iisang tao lamang nga daw noon na hindi nila kayang talunin ay si LeBron. And since lumipat ito sa West ng taong iyon, sigurado nga pong makukuha rin naman nila ang kampeonato kahit man nanatili siya sa lineup at hindi kinuha ng Toronto si Kawhi Leonard mula sa San Antonio Spurs. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.